Nakita din niya ang babae na itinali ng pabaliktad sa kama. Saka inilabas pa ng manyak na doktor ang injection para tusukin ang legs ng napaungol na chicks. Dahil dito ay nagalit ang bida na nagwala at sinuntok ang doktor na naitapon. Hinahanap ng chicks ang kalaban. Pero nagulat siya dahil nasa ibaba na pala ito na tinitignan ng brand ng kanyang pekpek shorts. Pero bago tayo magpatuloy ay like mo na muna ang ating video mga lods. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Next, sa pagpapatuloy ng ating series ay sumakay ang mga bida ng jeep at binagtas ang luma at sira na kalsada pero gumagana. Pinatalon pa ito ni Karuta kaya tumalbog ang puwet ng nagalit na si Rai. Saka din sila nakarating sa isa pang gusali at nagpahinga ng kaunti. Doon ay naikwento ni Seniwa ang tungkol kay Kurumitsu na dinala nila sa maliit na bayan ng Kagura para hindi matunton ng Red Imperial Army. Naroon din daw si Tonba na siyang gumawa sa pinagtaguan nilang painting noon. Nagtanong si Kuro kung nakita na ni Kuon si Kurumitsu. Pero sumagot itong hindi pa. Si Seniwa lang daw ang nakakita kay Kurumitsu. Lumapit si Kuro at nagtanong kung sino ang babae at anong ugali nito. Dahil maging siya ay hindi niya talaga kilala ito at nakadepende lang siya sa nararamdaman. Hindi sumagot si Seniwa at sinabing si Kuro lang ang nakakaalam ng tunay na Kurumitsu. Nagpatuloy pa sila sa pagsakay ng jeep at nakarating sa bundok kung saan sila bumaba at sinabi ni Seniwa na kailangan nilang maglakad. Hindi makapaniwala si Karuta na city boy. Pero ipinaliwanag ni Seniwa na ang village na pupuntahan nila ay isolated sa iba pagkatapos ng Great Disaster 20 years ago. Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng gubat ay feeling ni Kuro na may umatake kaya agad niyang sinangga ng espada. Pero wala namang kalaban, kaya napatanong si Kuro kung imagination lang niya ito. Saka muling bumalik sa nakalipas ang bida. Ipinakita ang isang nasusunog na bahay at may mga samurai na patuloy sa pagtugis sa kanila. Magkasama silang dalawa ni Kurumitsu na naka-battle gear. Lumaban sila at dalawang samurai ang kaagad na pinatay ni Kuro. Pero hindi niya nabantayan ang likod at isang samurai ang tinaga siya kaya napugot ang ulo niya. Bumalik siya sa kasalukuyan nang marinig ang mga kasama na nagtatanong sa kanya. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad at dumaan sa isang waterfalls. Saka din nakarating ng tinawag nilang Kagura. Nauna si Kuon na hahawakan sana ang doorknob. Pero kaagad siyang pinigilan ni Kuro na sinabing parang may mali. Nagtanong sila kay Seniwa kung tutuloy ba sila. At sinabi nito na oo. Unti-unti nilang binuksan ang pinto. Saka agad ding pumasok na nakahanda sa laban. Naglakad pa sila papasok ngunit wala silang nakitang mga tao at tahimik ang paligid. Kaya nagtaka sina Karuta at Rai na sinabing dapat may sumalubong sa kanila. Kumandat ang ilaw kaya mabilis ang pagtakbo ni Kuon na nauna na agad hinabol ng mga kasama. Tapos nagulat sila sa nakitang tumambad dahil lahat ng mga tao doon ay patay nang nagkalat sa lupa. Agad nilang inisip si Kurumitsu at mabilis na pinuntahan ang safe room na naroon at sinilip ang loob. Pero wala din tao. Tinawag sila ni Kuon na sinabing may survivor. At nang tignan ni Seniwa ay ito pala si Tonba na naging itim ang mga mata. May itinuro siya na inilawan ni Karuta. At nakita nila ang guhit nitong ivy at dugo ng tao. Saka nagpatuloy sa pagguhit si Tonba. Naisip ng mga bida na kagagawa niyo ng Red Imperial Army lalo na at mayroon silang tauhan na may kakayahang gumamit ng halaman para pumatay. Pwedeng iyon din ang babae na kumuha kay Kurumitsu. Kaya agad silang lumabas ng kuweba para hanapin si Kurumitsu. Habang tumatakbo ay may naalala ulit ang bida kaya siya tumigil na napahawak sa pader. Dahil dito ay inisip ni Kuon na pagod na siya at sinabing kawawa kung ganon. Pero nagbigay din ito ng isang maliit na bote ng dugo na sinalo ni Kuro. Ipinaliwanag ni Kuon na hindi siya gawa sa metal kaya kailangan niyang pangalagaan din ang sarili. Saka din umalis na sinabing baka nasa paligid pa ang mga kalaban. Kaagad namang ininom ni Kuro ang dugo na ibinigay ni Kuon saka umupo. Nakita ni Seniwa ang namatay na mga kakilala kaya malungkot ito. Isang archer na sharpshooter at isang babaeng healer. Nakuha daw nila ang mga gift na iyon dahil sa disaster na nangyari noon. Saka sinabi ni Seniwa kay Rai na lumaki siya sa Kagura bilang tahanan. Bumalik si Kuro sa kinaroroonan ni Tonba at muling pinagmasdan ang iginuhit nito sa pader. At nakita niya ang larawan ni Kurumitsu. Kaya biglang may naalala na naman siya sa nakalipas. Magkasama ulit sina Kuro at Kurumitsu na hinahanap ng mga samurai. Bumalik yung naalala niya kanina kung saan nakapatay siya ng dalawang samurai. Pero sa pagkakataon na iyon ay hindi siya napugutan ng ulo kundi ay pinatay niya ang kalaban na bumagsak. Nagtanong si Kuro dahil feeling ng bida ay nagkakasakit siya at masama ang pakiramdam. Pero sinabi ni Kurumitsu na nasa likod niya na kailangan lang niyang maghintay kaunti at maayos din ang lahat. Pero may espadang hinanda ang babae at pinugot ang ulo ni Kuro. Kaya nabitawan ng lalaki ang lampara. Pinagbalingan niya ang nakatayo na Tonba at nagtanong kung ano ang nakita na pumatay sa mga tao. Pero hindi ito nagsasalita na umuungol lang. May narinig silang ingay sa paligid.
Tapos walang ano-ano na biglang naging pangit si Tonba saka din pumutok dahil lumabas ang vines mula dito. Umatake ang vines kay Kuro na inispada niya saka din tumakbo dahil masyado itong marami. Nakita rin ni Kuon ang mga vines na kanyang binaril ng special nitong kuryente na bala. Saka din sila tumakbo kasama si Karuta. Sa kabilang banda ay naipit si Narai at Seniwa at hinuli ng vines si Seniwa. Pero dumating si Kuro na iniligtas ang matandang babae. Saka din sila agad tumakbo palabas ng base na iyon mula sa mga vines. Sa labas ay nagsalita si Keijo na pinuri sila dahil nakalabas pa sila ng buhay. Kasama din nito si Kurumeso na sinabing hindi pa rin sila makakaligtas. Kaya nagalit si Seniwa samantalang inilabas ni Kuro ang espada. Flashback ulit. Ipinakita noong naglalakad si Kuro sa city na hindi pa sinira ng Red Imperial Army. Naglalakad siya patungo sa isang hindi matao na daan. Nang isang matanda ang tinawag siya para humingi ng pera. Nakasakay ito sa isang kakaibang wheelchair na sinabi niyang gano'n na siya nabuhay. Hindi daw kasi siya makapagtrabaho ng normal kaya gano'n ang diskarte niya. Kapalit ng pera na ibibigay ni Kuro ay may sasabihin itong mahalagang bagay sa bida. Nagbigay ng isang coin si Kuro na ikinasaya ng matanda. Saka din ito sinabi ang nakikita sa vision na may sumusunod kay Kuro na dalawang nilalang. Ang isa daw ay katulad niyang mutated ang katawan at mag-ingat daw siya sa pakikipaglaban dito dahil may power ang kanyang shell. Tapos ang isa naman ay magandang babae na delikado din. Humingi pa ng tulong ang matanda na binuksan ang lalagyan ng basura sa wheelchair. Pupulutin sana ni Kuro ang basura pero naamoy niyang tay ang laman nito. Ipinaliwanag ng matanda na karugtong ng katawan niya ang wheelchair at automatic daw na yung mga ebak niya ay naisil na sa plastic na iyon. Pero problema kasi niyang itapon ito dahil sa kanyang kalagayan. Dahil nakatulong naman ang mga sinabi ng matanda ay kinuha pa rin ng bida ang plastic bag na lagayan ng tae na mas malaki at mabigat pa sa Christmas gift ng kapitbahay mo. Maingat at dahan-dahan niya itong binubuhat habang palapit sa ilog, na para bagang bomba na sasabog kapag nagkamali siya ng kaunti. Nang nasa posisyon na siya ay nabuksan ng kaunti ang bag at nagpawis na muntik ng maabutan ng kamay niya. Itinapon niya itong parang nag-discuss through at lumipad ang tae sa himpapawid na nahulog sa ilog. Samantalang pamatak ang pawis ng tae patungo kay Kuro ngunit mabilis na umilag ang bida para huwag maging amoy tae. Dahil sa favor na ginawa ni Kuro ay nagpasalamat ang matanda at sinabing magtanong si Kuro sa kanya at sasagutin niya ito ng walang bayad. Kaya nagtanong ang bida kung saan makikita yung meat shop na sinabi ni Rai noon na puntahan niya. Hindi agad sumagot ang matanda dahil nag-warning pa ito na kung pupunta si Kuro doon ay iyon na ang magiging kapalaran niya. Kapag nagpunta daw siya doon ay mamamatay ang lahat ng mga tao na mahalaga sa kanya at magsisisi lang siya sa huli. Ngunit nagising siya ulit sa pag-imagine ng marinig ang sumigaw na kasama. Ipinakitang nasa ilalim pala ng hypnosis ni Kurumeso ang bida tapos sinasabi pa nitong hindi niya kailangan makinig sa kasama. At ibinulong sa tenga na ito ang master ng tae niya. Binaril ni Kuon si Kurumeso na nagtumbling palayo. Kaya nakabalik sa sarili ang bida. Agad na sinabi ni Kuon kay Kuro na nasa danger si Seniwa. At ipinakita nga ang babae na natusok na ng mga vines ni Keijo na nakabitin sa ere. Kaagad na pinuntahan ni Kuro ang kinaroroonan ni Seniwa. Pero huli na siya dahil natusok na ito ng mga baging ni Keijo. Paglingon ni Kuro ay katabi na niya si Keijo. Sinabi pa nitong kung gusto ng bida ay mag-acting siya ng kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Seniwa. Nang pumayag ang bida ay sinimulan ni Keijo na magdoble kara at nag-artista na kunwari kaharap niya si Seniwa at nagkakasagutan sila. Hinahanap ni Seniwa si Kurumitsu habang galit na nagtatanong kay Keijo. Ginamit nito ang kapangyarihan na inakalang linalunod ang lungs ng kalaban. Pero nagkukunwari lang pala ito habang unti-unting hinahanda ang mga ugat ng puno na armas. Kaya nahuli nito si Seniwa na ipinako sa puno. Sinabi pa ng matanda na pangit ang power ni Keijo. Kaya mas tinusok pa siya ni Keijo ng mga ugat ng punong kahoy nito. Patawa-tawa si Keijo na humiling ng palakpak. Pero espada ang hinanda ni Kuro na naiwasan ng nagulat na babae. Dahil naistorbo si Keijo ay nakawala din si Seniwa. Gumamit ng vine power si Keijo na sinusubukang matamaan ang mabilis naman ng pagtakbo na Kuro na biglang naglaho. Tapos hindi na nakita ng babae kung nasaan ang bida. May umatake sa tagiliran niya pero sa taas pala galing ang bida na tinagpas ang babae. Buti nga sayo. Samantala ay hinihipnotismo ni Kurumeso sina Karuta at Rai na magbarilan. Nang sumigaw si Keijo kaya nagising ang mga tao at nawala naman si Kurumeso. Sugatan si Keijo na bumagsak sa lupa. Tinanong ni Kuro ang pangalan ng babae saka din lang naghanda na para patayin ito. Ngunit pagtaas niya ng espada ay lumabas ang mga baging sa katawan at mabilis na itinali si Kuro. Nagagalit pa daw na tumayo si Keijo para patayin si Kuro ngunit dumating bigla si Kurumitsu na sinakol ang leeg ni Keijo. Saka din ito pinasot na parang watermelon at tigok ang kalaban. Kaya nagulat ang bida na makita ang babae.
Maging ang buhay pang si Seniwa ay masaya na nakita si Kuromitsu. Niyakap ni Kuromitsu si Seniwa at nagpasalamat dito at sa mga tao ng Kagura dahil tinanggap siya bilang kasama nila. Kaya naluluha naman si Seniwa. Binati din ni Kuromitsu si Kuro na miss na nitong makita. Masaya daw siyang nakarating ang bida. Pero hindi pa daw iyon ang panahon para maglambingan sila base sa kanilang nararamdaman. Saka tinawag ang bida na puntahan ang fortress ng Red Imperial Army. Saka din ito umalis. Nakita ni Kuromitsu ang katawan ni Keijo na tigok. Kaya nais daw nitong makalaban ng bida at makapaghiganti. Ibinalita ni Kuro sa mga kasama ang sinabi ni Kuromitsu sa kanya na magpunta ng Red Imperial Army. Ayaw sana ito ni Nakaruta at Koon dahil siguradong tigok sila doon. Tinawag ni Seniwa si Kuro at sinabing sana ay mahanap nitong muli ang liwanag at kasama siya ng bida. Saka din namatay si Seniwa kasabay ng pagsinag ng araw. Agad nagplano ang apat kung paano sila makakapasok sa fortress. May oras daw na nagbubukas ang pinto na dapat nilang sabayan. Kahit malabo ang kanilang pag-asa na manalo ay gagawin pa rin nila ito. Ipinakita ang nakaraan ni Kuromitsu na ikinulong sa fortress ng Red Imperial Army. Kahit mag-isa ay nagsasalita ito palagi. Nakita ni Hasegawa ang pagkamatay ng guard sa pinto kaya pinanood nila ang CCTV footage. Nakita nilang kinausap ni Kuromitsu ang guard na in-entertain kasi siya. Kaya nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Kuromitsu na pasukin ang utak ng bantay na sinabihang patayin ang sarili. Kaya ginamit ng bantay ang sariling baril at pinatay ang sarili. Dahil dito ay masaya naman si Hasegawa na dinala si Kuromitsu at tinurukan ng dugo ni Kuromitsu at naging malakas itong mutant ninja turtle pero pangit. Kaso ay wild card ito na kahit mga kasama ay pinapatay kapag hindi nila masagot ang tanong niya. Tangi na si Keijo lang ang tinanong niya ng walang silbing tanong at sinagot naman ito ng babae ng walang silbing sagot. Kaya nagustuhan din siya ng walang silbing Kuromitsu. At mula noon ay naging pares ang dalawang ito. Pero ipinaalala ni Hasegawa na patay na ang babae. Saka nagtanong ang boss na kung sakaling makita niya ang paparating na Kuro, gagawin ba itong tae o gagawin itong dinurog na buto? Pero wala daw sa mga ito ang gustong gawin sa kanya ni Kuromitsu. Kundi ay dudukutin niya ang kaluluwa ni Kuro at ihahalo sa kanyang tae saka din ito aapakan sa impyerno. Gusto naman ni Hasegawa ang narinig at inutusan pa ang kalbo na bumalik dala ang ulo ni Kuro. Samantala ay nag-jeep ang mga bida at patungo na sila sa Red Imperial Army. Nag-uusap sila tungkol sa kung ano ang motorsiklo na hindi pa nakita noon. Nang sumabat si Karuta na sinabing papunta na sila sa fortress ng mga kalaban at kailangan nilang manalo. Kaya dapat daw muna silang kumain ng masarap na sabaw. Kaya tumigil muna sila sa ilog at nagluto si Karuta ng masarap na pagkain. Ayaw daw kumain ni Koon. At pasilip-silip lang si Rai sa niluto ni Karuta at dapat daw nasa laban na sila. Pero nang tinikman ni Kuro ang pagkain at sinabing masarap ito ay naintriga din si Rai na kumain at inubos nila ang luto ni Karuta. Nagplano sila sa papasukin na ruta. At nagyabang si Karuta na kapag siya ang driver ay magiging racetrack niya ang lahat ng kalsada. Seryosong nagtanong si Kuro kung sino ang makakalaban nila sa Red Imperial Army. Kaya nagkwento si Karuta na bago pa ang pagkasira ng mundo ay mayroong tinawag na Yamato Enterprise Group. At boss nila ang Red Emperor. Dahil sa pagkakaroon ng Great Disaster ay naging malakas ang Yamato Group dahil sinuportahan din ito ng dating lokal na military kaya nakontrol nila ang Tokyo. Sinabi ni Kuro na simple lang ang gagawin nila. Lagpasan ang mga kalaban at agad na pupuntahan si Kuromitsu. Dahil kapag nagawa nila ito ay masasagot ang lahat ng kanilang tanong. Kaya agad silang bumalik sa biyahe para puntahan ang Red Imperial Army Fortress. Habang mabilis ang pagtakbo ng kanilang sasakyan ay napansin ni Karuta ang ilaw sa kalsada na binalak niyang iwasan. Pero nakita pa rin sila ng mga drones na nakaabang na pala sa pagdating nila. Pinaputukan sila ng mga drone kaya pinag-drift ni Karuta ang sasakyan para hindi sila matamaan. Binasag din ito ang salamin para makita ng husto ang daan. Saka sila agad pumasok sa isang tunnel na hindi kayang pasukin ng mga malaking drones kaya nakaligtas sila panandalian. Sinabi nilang alam na ng mga kalaban ang binabagtas nila kaya siguradong inaabangan na sila ng mga ito. Kaya sinabi ni Kuro na maging decoy siya gamit ang motor at dumaan sa iba ang mga kasama. Kahit hindi nito alam ang pagsakay ng motor ay inisip na lang niyang para itong kabayo. Kaya pinaandar nila ang motor saka binigyan ng transmitter ang bida. Nagmotor nga siya palabas ng truck at paglabas nila ng tunnel ay naghihintay na ang isang drone sa bakana na kanilang iniwasan. Naghiwalay sila ng daan habang nag-instruct si Rai ng gagawin ng bida. Rough road ang dinaanan ng jeep samantalang straight naman ang motor ni Kuro tapos siya pa ang hinabol ng drone. Pinatamaan siya ng missile ng drone na sumabog. Pero ligtas ang bida na nakapagtago sa ilalim ng isang bridge. Pinagmasdan nito ang drone na pasilip-silip sa kanya saka sinabi sa sarili na oras na para tapusin ito. Kaya nagmotor ulit siya na pinaharurot ito at umatake sa bumabaril na drone.
Tumalon siya ng mataas at nagpunta sa windshield ng pilot. Kasabay naman ito na binaril ni Kuon ang drone at tumama ang ilang bala. Saka sinaksak ni Kuro ang pilot na natigok kaya na-outbalance ang drone. Saka din lang nagpahulog si Kuro at sakto naman siya sa kanyang motor na umaandar pa rin kahit walang rider. Nahulog ang drone sa harap niya na sumabog. Akala niya kung ayos na pero biglang lumabas mula sa apoy ang nagagalit pero madaldal na Kurumeso. Hindi daw ito titigil hanggat hindi namamatay si Kuro. Umatake siya na kaagad sinangga ni Kuro at naitapon. Saka din agad nagmotor ang bida palayo na ipinagtaka ng lumapag na Kurumeso. Sumunod-sunod pa si Kurumeso na parang flying saucer at inaatake ang bida na iniiwas naman ng motor. Kaso ay nabutasan ang tangke ng kanyang gas. Narinig niyang sinabi ni Rai na magkakasalubong na sila at nakita naman ng bida ang jeep. Nakita din niyang nakabuntot pa rin sa kanya ang lumilipad na Kurumeso. Kaya binaliktad niya ang motor para inuntog sa kalaban at hindi na nakapagpreno si Kalbo nang mag-grinder ang mukha niyang pangit dahil sa bilis ng gulong ng motor. Saka din siya inawanan ng bida na nagpunta sa jeep. At nasabugan ng motorsiklo ang kalaban na nasunog pero gumalaw pa. Sinabi ni Karuta na malapit na sila sa fortress. Pero nasaktan siya nang maramdaman ng katawan na nataman ng bala at nakita ang sariling dugo. Pero sinabi niyang kailangan nilang mahabol ang pagbubukas ng gate ng fortress. Ipinakita ang pagbaba ng bridge ng fortress. Kasabay din ng pagbukas ng gate ay maraming mga tangke pangdigma ang lumabas mula sa loob. Pero nagulat ang mga bantay nang pumasok ang jeep ng mga bida at agad na nag-report sa base. Pero natigilan sila dahil nakita si Kurumeso na sumusunod pa rin sa jeep ng mga bida habang nag-aapoy ang shell nito at lumilipad. At nakita din ito ng mga bida sa side mirror. Kaya pinagbabaril siya ni Kuon at sumayaw. Nakita sila ng mga tangke na kaagad pinatamaan kaya naalag sila kaunti. Pero sinabi ni Karuta kay Rai na watch and learn. Saka pa nito inilag-ilagan ang mga pagkanyan sa kanila ng mga tangke. Sinabi ng nasa control room na itaas na nila ang bridge kaya muntik pang hindi ito mahabol ng mga bida. Tapos dumating pa si Kurumeso sa harapan ni Karuta at Rai na gusto pa yatang halikan ang mamang driver sweet lover habang nagtatanong kung buhay ba ito o hindi. Pinagbabaril siya ni Rai pero umilag-ilag ito. Ngunit hindi nagpatokso si Karuta na binanatan ang kambyo at pinatakbo pa ng mabilis ang jeep. Kaya nahulog si Kurumeso sa loob diretso sa labas. Dahil nagtutupi ang bridge ay nahuhulog din ang mga tangke na natrap doon tapos binangga ang jeep nila. Pero kahit nanghihina si Karuta ay naging mamang driver fast racer naman siya ngayon at pinatalo ng jeep sa ere. Nagkandarambola sila sa loob saka din bumangga ang jeep sa nabutas na pader at nagskid pa ito ng nakaside. Nagising si Rai na buhay pa rin. Tapos nakita niya si Nakuro at Kurumeso na naglalaban. Saka din niya nakita si Karuta na nakadapa at duguan. Sinubukan niya itong gisingin pero wala na itong buhay. Patanong-tanong ulit si Kurumeso kung buhay pa ba ang bida o patay na. Saka umatake ang baliw. At sa isang iglap ay nasira ang turtle shell nitong armas. Saka din tinusok ni Kuro ang leeg palabas ng bunganga. Kaya tigok ang kalaban na sira ulo na red din pala ang dugo. Naglakad pareho si Rai at Kuro papasok sa pasilyo tapos nakita nila si Kuon na nasa dulo. Naramdaman ng bida na hindi umiikot ang hangin doon. Biglang nag-ilaw ang digital na sahig at naglabas ng nakakabingi na tunog ang kwarto na iyon na kinasaktan ng pandinig ng dalawa. Umalis si Kuon sakay ng elevator. Saka din lumabas ang mukha ni Hasegawa na binati ang pagdating ng mga bida. Sinabi ni Hasegawa na kilala na nito si Kuro ng napakatagal na panahon. At masaya itong nakarating din siya doon na feeling niya ay kanyang long lost love. Hindi naman daw kailangan na patayin niya ang mga pinatay na kalaban dahil dadalhin din naman siya doon ni Kuon. Labis ang ramdam na sakit ng dalawa dahil mas pinalakas pa ni Hasegawa ang tunog ng kwarto na iyon. Saka pa ito tumatawa na parang panalo na. Flashback ulit ng panahon na nag-snow na ang mundo at magkasama pa rin si Nakuro at Kurumitsu. Nagtatago sila habang papalapit ang grupo ng ilang sundalo. Walang ano-ano ay nasa tabi na nila si Kuro na pinatay ang isa. Saka din isinunod ang dalawa pa. At panghuli ang cameraman na sa puntong ito ay natigok. May sniper na binaril pa ang dibdib ni Kuro na nasaktan. Pero bago siya matamba ay ginawa niyang sibat ang espada at tigok ang kalaban. Saka din nawalan ng malay si Kuro. Nagising siya nang makarinig ng ingay. Isang patay na perpekto ang abs ang hinihila sa yelo. At nakita ng bida na si Kurumitsu pala ang nanghihila dito habang hawak ang ulo at may bahid ng dugo ang mga lips ng babae. At hindi nito sumagot sa tanong ng bida kung anong ginagawa niya. Nagising ang bida na nakaupo sa isang upuan pero nakatali siya. Saka din ipinapanood sa kanya ang screen ng nangyari kanina nang pumatay siya ng mga sundalo. Dumating si Hasegawa na nagtanong kung anong masasabi ng bida sa napanood. Inakala ng bida kung panaginip niya ito. Ngunit sinabi ni Hasegawa na hindi ito panaginip. Ito daw ang ginawa ni Kuro na natatangi na na-record ng camera 20 years ago.
Naging popular daw ang pag-record ng mga sundalo sa kanilang mga pinapatay para maging entertainment kalaunan. Kaya kasama sa nakunan nila ang pagpatay ni Kuro na napanood niya kanina. Naiintindihan na daw ni Hasegawa na walang gaanong memorya ang bida dahil sa estado niyang hindi tumatanda pero side effect ang pagiging ulyanin. Sinabi ni Hasegawa na mas kilala pa siguro nila ang bida kaysa kay Kuro na nakalimutan at hindi gaanong kilala ang sarili. May ipinakita itong tao sa screen na nagngangalang hero na sundalo nila 20 years ago. Inutusan nila itong hanapin sina Kuro at ni Kuromitsu pero hindi na ito nakabalik. Ipinakita ni Hasegawa ang fingerprint ni Hiro at ng kanyang fingerprint sa malaking screen. Saka din ito pinagmatch at nalaman nilang iisa lang ang dalawa. Pero ang ipinagtaka nila ay iba ang fingerprint na nakuha nila sa armas na itinapon ni Kuro noong pinatay ang isang sundalo. Kaya sinabi ni Hasegawa na ng araw na iyon ay magkaiba pa sina Kuro at Hiro. Pero ngayon ay iisa ang kanilang fingerprints. Ibig lang sabihin na yung katawan ni Hiro ang katawan niya ngayon. At ibig ding sabihin na kada nagpapalit ng katawan si Kuro ay iyon ang katawan na tinitikman ni Kuromitsu. Pero ang hindi pa rin masagot ni Hasegawa ay ang nasa dugo niya na may trace ng nabuhay ng libo-libong taon. At ang makakasagot lang daw ay si Kuro mismo na tinanong ni Hasegawa. Hindi man alam ni Kuro pero halimaw daw siya ayon kay Hasegawa. Ipinaliwanag nitong kada 100 taon kapag nagiging matanda na ang katawan niya ay pinapalitan niya ito. Kaya nag-flashback ang mga nasa isip ng bida na napugot siya at yung mga pugot na katawan. Pero kada magpapalit siya ng katawan ay nawawala ang memorya niya sa mga nakaraan. At kawawang nilalang daw siya ayon kay Hasegawa. Naging interesado si Hasegawa sa kanya at nais niyang gawa ng bagong katawan ang bida na hindi natatanda para ma-maximize niya ang tunay na lakas ng taglay na dugo. Baka siya daw ang bagong breed ng mga tao na mas magiging malakas. Saka sinabing si Kuon ang kanyang ginawa na perpekto sa dugo na taglay ni Kuro. Habang nakaupo si Kuon ay may dumating na excited na lalaki na lumapit sa kanya. Binalak niya itong barilin pero mas mabilis ito na nang tutok sa kanya. Sinabi ng dumating na parang hindi na daw siya kilala. Kaya nagtanong naman si Kuon. At sumagot ang kausap na siya din si Kuon. At siya ang original na Kuon kung saan galing ang cell na ini-experiment nila na naging si Kuon. Sinabi ni Kuon to na sa kanya din galing ang dunong ni Kuon kung paano humawak ng baril. Saka niyakap ni Kuon si Kuon at na-impress daw siya sa ginawa ni Kuon na pag-infiltrate sa grupo ng freedom fighters. Nagsasaya si Kuon to pero binaril pala niya si Kuon na nataman sa dibdib at bagsak sa sahig. Pero malungkot daw si original Kuon dahil parang pinapatay niya mismo ang sarili. Ipinakita ang nakaraan noong tinitignan ni Kuromitsu ang Kuon na kanilang ginawa at inilagay sa malaking lalagyan nito. Katabi niya si Hasegawa na sinabing ito daw ang perpektong lalagyan para sa pangarap ni Kuromitsu. Ipinakita din na pinatikim ni Kuromitsu ng lechon si Kuon. At kapag nag-survive si Kuon ay maging kanya ang lechon na iyon habang buhay. Buwisit na lechon iyan maraming namamatay. Kinuha na ni Hasegawa ng sample ng dugo si Kuro at patawa-tawa pa itong excited sa gagawin na bonus experiment. Nasa tabi lang pala niya si Rai na nakatali na pabaliktad ang higa. Ito daw ang specimen na paglalagyan ni Hasegawa ng dugo ni Kuro. Kaya natatakot naman ang babae habang tinitignan ng pangtusok na itutusok sa kanya. Hindi payag ang bida na matusok si Rai ng kanyang dugo na sinubukang magpumiglas. Napaungol ang babae nang tusukin ni Hasegawa ang legs niya. Pero bago pa maipasok ng lubos ang mainit na likido ay nakatakas ang bida sa pagkakatali at mabilis na sinuntok ang mad scientist. Kaya nabasag din ang injection na pantusok ng doktor. Samantala ay aalis na sana si original Kuon nang mapalingon dahil bumangon ulit si Kuon II na masama ang titig. Sumigaw si Kuon II na binaril ng mga sundalo pero buong bilis nitong tinakel si Kuon I. Saka din ginawang pangsangga at nabaril ng mga kasamahan ding sundalo. Tapos headshot lahat ng mga sundalo kay Kuon II. Balik sa laboratory ay agad namang sinaksakan ni Hasegawa ang sarili ng mga pampalakas niyang naihanda doon. Galit niyang sinabi na paparusahan si Kuro dahil sa pagsuntok sa kanya. Saka din ito biglang naging halimaw na berserk na sumigaw na mag-like na kayo kung ayaw niyong puntahan ko kayo mamayang gabi. Tumalon si Hasegawa pangit at may neurotoxin na ibinuhos sa mukha ni Kuro. Saka patawa-tawa pa ang kalaban na sinabing siya ang magiging boss ng scientist sa buong mundo. Tinusok nito ang leeg ni Kuro mula sa likod. At mas nasaktan ng bida nang hinugot niya ang pangtusok. Tapos nauntog pa siya at bumulwak ang dugo sa leeg. Nahihirapan sa pagdalaw ang bida nang magsalita si Rai sa gamit niyang device sa tenga niya. Sinabi ng babae na huwag siyang gumalaw para maisip ni Hasegawa na epekto ito ng toxin niya. Saka sinabi kung anong direksyon magmumula ang doktor. Nakinig si Kuro na sekretong kinuha ang injection na naikalat at sinabayan ng pag-atake ni Hasegawa. Sinaksak niya ng karayom ang kalaban na nasaktan. Nang muli itong aatake ay sinabi ulit ni Rai ang direksyon kaya sinalubong ito ng sipa.
Nakailag pa ng 2 beses si Kuro sa pag-atake ni Hasegawa at nasipa ang kalaban na nauntog. Pero nahulog si Kuro sa butas na naroon. Nagtanong si Rai kung ayos lang ang bida at sinabi ng lalaki na okay lang siya. Hinahanap ng nakabakaka pa rin na Rai kung nasaan na si Hasegawa. Tapos nagyat siya nang lumabas ito sa baba kaya tawagin natin na ang halimaw sa baba. Buti nakapekpek shorts ang babae. Napangiti si Hasegawa na napagtantong si Rai pala ang salarin kaya siya natatalo. Aksidente niyang natusok ang makina kaya natanggal ang pagkakatali ni Rai na tumakas. Nakabitin ang babae ngunit matitigok din kapag nahulog sa baba. Nahulog siya pero nagawa pa ring nakahawak. Kaso ay nahanap siya ni Hasegawa na tinusok patalikod gamit ng matutulis nitong pangtusok. Kaya kawawa ang babae na napaaray ko po. Tinusok siya sa dibdib, sa legs at sa isang braso tapos hawak pa nito ang kamay ng babae na hindi makapalag. Natamba si Rai pero ayaw ng padapa kaya kaagad siyang tumihaya. Ngunit hindi pa tapos si Manyak na muling tinusok ang katawan ng napasigaw na babae. Saka pa ito pinag-aapakan para mas lalong humiyaw ang babae. Tinusok niya ang 2 kamay at 2 paa ng babae. Habang inaapakan ng paa nito ang dibdib ng kawawang chicks. Dinig naman ni Kuro ang lakas ng pagsigaw ng babae kaya pinilit niyang makaahon mula sa pagkakahulog. Inaapak-apakan pang lalo ni Hasegawa ang dibdib ng babae na mas napasigaw na ikinasaya ng pangit na hindi na naririnig ang paligid. Balak nitong tusukin panghuli ang leeg ng babae. Pero nakarating sa likod niya si Kuro na may dalang malaking tubo. Itinuhog nito sa leeg ni Hasegawa na nabutas. Saka din ihinagis ang pangit na nilalang na sinubukan pang tumayo pero nagwelga ang dugo sa leeg na umalis. Saka din siya natamba at nahulog sa shredder ng mga basurahan at naging giniling. Saka nagkatinginan ng 2 na parehong maraming sugat. Niyakap ni Kuro ang babae na wala ng malay. Habang iniisip ang sitwasyon na kakaiba. Nag-flashback din ang mga nakaraan niya at napagtanto na wala siyang identity. Binalak niyang kahit anong mangyari ay kailangan niyang makita si Kuromitsu. Nagpalit siya ng damit at binuhat si Rai at naglakad patungo sa elevator. Sinubukang mahaplos ni Rai ang mukha niya pero bigla itong na-headshot at namatay. Binaril pala ito ni Kuon na naghihintay sa lalabas sa elevator. Iniwan ni Kuro ang bangkay ni Rai sa sahig. Samantalang parang baliw naman si Kuon na pinagbabaril ang mga salamin na naroon at pinagbabasag ito ng slow motion. Nang malapitan nito ang katawan ni Rai ay sinipa niya ito na nahulog at nauntog sa labas na kinagulat ni Kuro. Yumukod si Kuon na iniwan ng baril at sinabing ginawa ang lahat ng utos ni Kuromitsu sa kanya pati na ang pag-aantay kay Kuro at pagdadala doon. Tumayo ito na inilabas ang espada at sinabing 2 na lang sila ni Kuro na natira. Kaagad umatake si Kuon sa bida na sinalagsalag at iniwasan ang pag-espada ni Kuon. Hindi tumitigil si Kuon sa pag-atake kaya palaging iwas at salaglang ang ginagawa ni Kuro. Muli silang nagkasalubong at natigilan pareho. Sinabi ni Kuon na naintindihan na nito ang balak ng kinakausap na Kuromitsu na wala naman doon na si Kuro talaga ang gustong makasama ng vampira habang buhay. Dahil naramdaman niyang hindi siya mahal ni Kuromitsu ay nanginig siya sa galit at nakita pa ni Kuro na nag-charge ang kamay niya. Mabilis na umatake si Kuon na inilagan ng bida at nasira ang sahig. Maraming beses pa na umilag-ilag si Kuro sa mga malalakas na pag-atake ni Kuon. Saka din nasira ang lugar na nag-malfunction kaya nag-usok-usok pa ito. Sinubukan pa rin kausapin ni Kuro si Kuon pero nais na siyang patayin ng kalaban. Mabilis ulit umatake ng taga si Kuon na sinangga ni Kuro. Nasusugat ang leeg ni Kuro habang sinasabi ni Kuon na kung wala lang si Kuro ay siya na sana ang bet ni Kuromitsu. Pumalag si Kuro na ginamit ang bilis, kaya kinuha ni Kuon ang baril at tinutukan ng point blank ang bida saka pa daw patawa-tawa ito. Ngunit walang ano-ano ay biglang sumabog ang kanilang kinaroroonan kaya sila naitapon. Ipinakita si Kuro na hinawakan ng kamay ng nakabitin na Kuon. Nagtanong si Kuon kung totoo bang Kuromitsu ang nakita niya o hindi. Sinabi nitong may nakita siyang 3 maliliit na palatandaan sa tiyan nito noong maglaro sila ng lechon. Saka pa tinignan ang naging kakaibang mukha ng bida. Nang aasar na tumawa-tawa si Kuon ng malakas. Pero nawala ang tawa niya nang bitawan ni Kuro ang kamay niya kaya siya nahulog. Tumayo si Kuro at tahimik lang na pinagmasdan ang malaking maskara na naroon. Saka din siya nagpatuloy sa pag-akyat ng tower na iyon. Sinalubong siya ng isang nakamaskarang monk na sinabing hindi daw siya padadaanin. At hinawakan pa ang armas nito kaya sinabi ng bida na bago pa maipanganak ang kaharap ay espada na ang hawak niya. Subalit flute at drums daw ang armas ng kalaban sabay may nagpatugtog ng drums na sinuntok ang tenga niya. Tapos binalak pa ng kaharap na masaktan siya pero ang sahig ang nasira. Dahil dito ay nag-amok ang bida at tinatagpas na ang mga monk na sinasalubong at wala silang kaya. One strike lang niya sa lahat ng mga ito. Umatake ulit yung malakas na yung sahig naman ang di nadali dahil nakakailag si Kuro. At isang tagpas din lang ng bida ay bagsak din itong namatay. Natatakot ang natira pang mga clown. Pero pinagpapatay na din ito ni Kuro gamit ang espada.
Binalak din ng Kabuki na patayin siya gamit ng pamaypay. Pero hiniwalang ito ni Kuro. Gumamit ng staff ang monk at nagposisyon silang pareho ni Kuro. Umatake si Kuro na sinalag ng Kabuki ang espada niya ng 2 beses. Saka tinuhog ang bida gamit ng staff saka din itinapon. Hinampas pa siya ng Kabuki ng staff kaya kaagad siyang umilag. Pagtalsik ng mga dugo ay inactivate ng bida ang sobrang bilis niya at tinusok ng espada ang mukha ng Kabuki kaya ito nagdugo. Umagos din ang dugo ng kalaban saka naglindol ang gusali. At lahat ng mga naroon na tao ay namatay at nasasaktan. Nangagsitamba din ang ilang poste sa loob habang unti-unting tumataas ang daloy ng dugo na pinupuno ang gusali at kasamang nilalamon ang mga bangkay na naroon. Unti-unting natitibag ang gusali na parang gawa sa buhangin. Pero hindi pa rin natitinag si Kuro na nagpatuloy sa pagpasok sa pinaka-secret na kwarto ng fortress. Pagpasok niya dito ay bumalik siya sa katulad ng nakaraan noong papasok pa lang sila sa bahay ni Kuromitsu. Naalala niyang ilang libong taon na rin ang nakalipas. Pagsilip niya ay nakita si Kuromitsu na kausap ang nakalaban niya kanina na may maskara. Ito daw si Musashi na wala ding iba kundi si Benkei na naging mahabang puti ang buhok at balbas. Nagpakita ito kay Kuromitsu at sinabing long time no see simula ng araw na mapugot niya ang ulo ni Kuro na kanyang dating master at matilamsikan ng dugo ang dila niya. Sinabi ni Benkei na noong unang makita nito si Kuromitsu ay na-inlove na siya dito. At lihim siyang nagseselos ng magkagustuhan ng mga ito pareho. Noong makilala niya si Buako ay hindi niya inasahan na sinumpa siya ng mga ito gamit ng ipinagbabawal na teknik kaya nagawa niyang mapatay ang kanyang master na si Kuro. Dahil sa dugo ni Kuro na nainom niya ay hindi na siya namatay pa pero hindi pa niya ito alam noong una. Noong tumatanda lang ang katawan niya saka siya muling nagkaroon ng interest para maging immortal na hindi tumatanda. Kaya simula pa lang ay siya din ang utak sa pag-utos kay Hasegawa na magaling sa experiment na tulungan si Kuromitsu para magawa ang ultimate body na kailangan ng babae para sa sariling nais. At alam din ni Benkei na ginawa ni Kuromitsu si Koon para maging katawan lang ni Kuro. At iyon daw ang gusto ni Benkei kay Kuromitsu dahil palaban ito na hindi din tumitigil para makamit ang minimithi. Nag-confess ng pag-ibig ang matandang Benkei kay Kuromitsu na sinabing sa mga nagdaan na panahon ay siya lang ang palaging naiisip. At mahal niya talaga ito from the bottom of his heart. Nek-nek mo. Sa tinagal-tagal ba naman ng buhay mo ay bakit kasi hindi ka nagletsyon ng ibang babae para makalimutan mo ang letsyon na pag-aari ni Kuro? Ngunit tahimik lang ang babae na walang imik. Pumasok si Kuro at naistorbo ang ligawan nila. Sinabi ni Kuro na narinig nito ang lahat ng usapan nila. Saka nagtanong si Benkei kung anong naiisip ng bida. Nawala na daw ang galit ni Kuro kay Benkei sa paglipas ng panahon. Ngunit kailangan pa rin nilang tapusin ang kanilang laban. At napangiti naman ang white hair. Pareho silang lumabas at nagkasulubong mula sa right corner at left corner. Ang ring nila ay ang daanan. At ang audience nila ay si Kuromitsu. Pareho silang nagposisyon at inilabas ang sari-sariling mga armas tapos sa isip ni Benkei ay na-double strike nito si Kuro na natigok. Saka napangiti. Pero may paro-paro kasing damapo sa dulo ng staff niya kaya nasira ang concentration niya at siya ang pinatay ni Kuro gamit ng 3 pag-slice. At bagsak ang pinaka-mastermind ng paghahunting sa mga bida ng ilang libong taon. Nagtanong si Kuromitsu kung tapos na at kinumpirma ng bida. Pero sinabi ng bida ang palagi nitong sinasabi sa babae kapag napapagod na ang katawan niya. Na mabigat ang pakiramdam niya. Kaya lumapit si Kuromitsu na sinabing magiging ayos din ang lahat. Sinabi ni Kuromitsu na hindi makasabay ang kanyang katawan sa kakayahan niyang mag-heal. Tapos niyakap ng letsyon ang lalaki at balak ulit na putulin ang ulo nito para mag-reset ulit. Pinutol nga ng babae ang ulo ni Kuro na nahulog. Tapos nagising ang ulirat niya sa bisig ni Kuromitsu na niyayakap ang ulo niya. Kapag ulo lang siya ay naalala daw niya ang nakalipas. At hiniling sa babae na palayain na siya. Subalit sinabi ng babae na kung wala si Kuro na naghahanap sa kanya kada nagkakaroon nito ng bagong katawan, ay magiging walang silbi ang buhay nito. Saka sinabi sa lalaki na pupunta sila sa hangganan ng panahon. Kaya nagising ulit ang bida sa parehong lugar na walang matandaan. Naglakad siya ulit at paglabas ay nakita ang futurist at naman nakabihasnan. Mayroon ding version doon si Narai at Karuta na magkasama ulit. Maging si Azana na inaaya siyang muli na sumali. At naulit lang ang pangyayari sa buhay niya sa katatapos natin na saksihan na parehong mga characters pero nag-iba lang ng itsura. At palaging si Kuromitsu ang pinag-iikutan ng buhay ng kawawang Kuro. Ipinakita din na yung panahon na nahilo siya habang lumalaban sa samurai ay dulot din pala ng kanyang alaala sa mga nakalipas. Ibig sabihin na bago pa ng panimula ng series ay paulit-ulit lang ang cycle ng buhay nila sa anime na ito. Naku po, na-scam tayo sa anime na ito. Hihihi. Kaya ang magandang balita, maswerte tayo dahil mayroon tayong Jesus Christ na tagapagligtas at diretso tayo sa langit pagkatapos sa mundong ito. Hindi katulad ng karakter natin na nakulong sa cycle ng kawawa niyang buhay.
Kung gusto mo pa ay marami pa tayong mga videos na available sa ating YouTube channel. Mag-click ka lang ng isa dahil lahat yan ay maganda.